Bagamat ang dahilan ni Misha ay ang makalayo sa kanyang pamilya ay hindi niya maipagkakaila na pera ang isang naging dahilan kung bakit siya naging isang adventurer. Tulad niya ay ito rin ang dahilan kung bakit inatake sila ng mga nakaharap nilang plunderers. Gaya niya ay gusto lang nilang makasurvive sa marahas na mundong ito at ang pera ang isa sa pinakamabisang paraan upang protektahan ang iyong sarili sa iba't ibang klaseng panganib na makakaharap mo. Lalong-lalo na sa mundong ito kung saan pwede kang mamatay kung hindi ka makakabayad ng iyong buwis sa tamang oras. Inalala nila Misha ang sinabi ng ginang kanina na meron siyang mga anak na nag-aantay sa kanilang pag-uwi. Napagtanto nilang dalawa na hindi lang ang buhay nito ang kanyang kinakailangang protektahan. Masalimuot man at masamang tignan ay tingin ng dalawa ay marami silang natutunan sa pangyayaring ito. Patuloy nang naglakad ang dalawa habang nakatali sa isa't isa. Sa ika-109 na oras nila ng pagkakawala sa Witch Forest ay sa wakas ay natagpuan na rin nila ang matagal na nilang hinahanap. Napansin ni Misha ang kakaibang puno at tinawag niya ang atensyon ni Bjorn dahil dito. Hindi may pinta ang saya sa mukha ni Misha. Paulit-ulit niyang tinanong si Bjorn kung totoo ba itong nakikita niya. Kinumpirma ito ni Bjorn at napabuntong hininga na lang siya dahil sa wakas ay nakarating na sila sa lugar na ito. Hindi makapaniwala ang dalawa dahil sa wakas ay nagbunga na ang mga pagdurusa nila. Ito lang ang lugar sa loob ng Witch Forest kung saan pwede kang makapagpahinga ng maayos at ito ay tinatawag na Witch Hut. Itinapat na ni Bjorn ang kanyang kamay upang mabuksan ang Witch Hut. Pinagdarasal niya na sana ay wala na silang maging problema sa pagkakataong ito. Nang mailapat na niya ang kanyang kamay ay mas tumindi pa ang liwanag. May lumabas na system window na sinasabing nabuksan na ang Witch Hut. Ang Witch Hut ay isang lugar na lumalabas sa random na lugar sa loob ng Witch Forest. Nananatili ito sa lugar kung saan siya lumabas sa loob ng 8 oras. Ang negatibong field effect ng Witch Forest ay di gumagana sa loob nito. Tinuturing din itong safe zone na kung saan hindi pwedeng pumasok ang mga monsters. Mahirap hanapin ang lugar na ito pero ito lang ang tanging mapagpapahingahan mo ng matiwasay sa loob ng Witch Forest. Para itong isang maliit na kubo sa gitna ng isang hardin. Maliit man at simple pero maganda ang loob nito. Nahirapan sina Bjorn na hanapin ang lugar na ito. Pasalamat na lang sa matalas na mata at pakiramdam ni Misha at nahanap nila kung saan ito lalabas sa ikalawang pagkakataon. 50 oras na lang ang natitira at malapit nang sumara ang labyrinth para sa mga nakapwesto sa palapag na ito. Onting oras na lang at makaklabas na sina Bjorn. Lumabas ang system window at sinabing may mga taong papasok sa Witch Hut. Nakalagay rin dito na 5 na at puno na ang kapasidad ng pwedeng pumasok dito kaya't kusa na itong maglalocked. Mula sa hardin ay pinagmamasdan ni Bjorn ang Witch Hut. 3 beses nang nakapasok si Misha sa lugar na ito pero ni minsan ay di siya nakaramdam ng pagkasawa. Sinasabi niya ito habang tuwang-tuwang pinagmamasdan ang mga bulaklak. Tinanong niya si Bjorn kung nagagandahan din ba ito sa Witch Hut. Pinagsabihan siya ni Bjorn na tumahimik muna at maghintay dahil may kakaiba siyang nararamdaman. Sinabi niya na merong ibang taong narito sa loob ng Witch Hut. Di naman makapaniwala si Misha at tinanong kung paano ito nalaman ni Bjorn. Ang maximum na laman ng Witch Hut ay 5 tao lamang at kung mapupuno na ito ay kusang magsasara ang lagusan papasok dito. Napansin ito ni Bjorn at ito na ang naging palatandaan niya na merong ibang tao rito sa loob ng Witch Hut. Medyo kinakabahan si Misha nang malamang. Hindi lang sila ang laman ng Witch Hut. Muli niyang tinanong si Bjorn kung sigurado ba siyang may ibang tao rito. Siguradong sigurado si Bjorn kaya't inaya na niya si Misha na hanapin ang mga ito. Sa gitna ng hardin kung saan may napakaraming dilaw na bulaklak ay nakita ni Bjorn at Misha ang kagamitan ng taong kasama nila sa loob ng Witch Hut. Maigi itong pinagmasdan ni Bjorn at kinilatis. Pakiramdam niya ay nakita na niya ang taong ito kung saan. Nang kanya itong malapitan ay nakumpirma niya na kilala nga niya ito. Ang taong ito ang isa sa dahilan kung bakit sila nagkawatek-watek na magkakasama. Isa ito sa mga kasamahan ni Elsa na tumugis sa kanila. Mahimbing itong natutulog sa gitna ng hardin na para bang walang problema. Mukha itong napalaban at puno ng galos sa katawan. Nakilala din ni Misha ang lalaking ito. Binanggit niya rin kay Bjorn na meron ding ibang tao sa loob ng kubo. Sinabi naman ni Bjorn na kinakailangan nilang patulugin ng mahimbing ang mga ito. Habang natutulog ay pinalo niya ang pagmumuka ng taong ito. Pakiramdam naman ni Misha ay tila napalakas ang palo ni Bjorn dito.
Ang akala niya ay papatulugan lang nila ito. Kinapos ni Bjorn at Misha ang mga taong natagpuan nila sa witch hut. Namangha at nagulat naman si Bjorn at buhay pa rin ang mga ito pagkatapos ng ginawa niya. Pakiramdam naman ni Misha ay malapit na rin itong pumanaw dahil sa kondisyon niya. Sa sobrang bagbog ng mga ito ay hindi na nga sila kailangan pang itali. Nagbukas si Bjorn ng isang potion at ibinuhos niya ito sa ulo ng isa sa mga lalaking nahuli nila. Sa bigla at sobrang sakit ay napasigaw ito. Napasigaw din ang mga kasamahan niya dahil sa ingay niya. Ginawa ito ni Bjorn para gisingin ang mga ito para matanong niya. Nakilala naman siya ng lalaking ginaising niya. Agad itong humingi ng tawad kina Bjorn. Sinabi niyang isang malaking hindi pagkakaunawaan lang ang nangyari sa grupo nila. Sinabi niya na noto lang siya ni Elisa kaya nagawa nila ang mga bagay na iyon. Ikinwento niya ang naging laban nila nung nakaabot sila sa grupo ni Bron. Nang madatnan nila ang mga ito ay 3 na lang sila. Naging kampante silang atakihin ang mga ito dahil 3 na lang ang mga ito. Alam nilang kahit anong oras ay pwede silang matakasin ng mga ito kaya't kaagad nilang inatake si Bron ang scout o pathfinder ng grupo. Nagawa nila itong ay injured sa balikat. Hindi ito malalim na injury at parang gasgas lang. Mukhang binabawasan nila ang kwento para dituluyang mayamo si Bjorn sa kanila. Bigla namang may kakaibang liwanag na tumulak sa kanila papalayo. Mabuti at gumana na ulit ang skill ng gauntlet ni Hikurod at nagamit nila ito sa tamang pagkakataon. Sa lakad ng skill na ito ni Hikurod ay bahagya silang nawala ng malay at nang mahimasmasan sila ay patay na ang kanilang pathfinder. Tinamaan ito ng ice spear ni Leor sa mukha na agad nitong kinasawi. Kinagulat nila ito dahil importante ang pathfinder para sa kanilang grupo. Ngayon ay medyo nakahinga na ng maluwag si Bjorn at Misha nang malamang nakaligtas ang grupo ni Hikurod. Mukhang ang narinig nilang sumigaw noon ay si Bron noong natamaan siya sa balikat. Pinaniwalaan niya kaagad ang mga sinasabi ng mga ito dahil bakas naman sa kanilang mukha na di sila nagsisinungaling. Nung nawala na ang kanilang pathfinder ay hindi na nila nagawa pang sundan sina Bron. Sinubukan nilang sumunod pero unti-unti na silang naligaw. Nagsimula naman ang problema nila sa ikalawang araw mula nang mamatay ang kanilang pathfinder. Nagsimula na silang akiti ni Elisa isa-isa, nahulog ng tuluyan ang iba sa kanila. Isa si Hans sa mga ito. Noong una ay hindi sila makapaniwala pero nang makita nila na hinigop ni Elisa ang mga buhay ng mga ito ay naniwala na sila. Napagtanto nila na isang Karu evil priest si Elisa at nanganganib ang buhay nilang lahat kung hindi sila tatakas. Pinaliwanag niya kay Bjorn na lahat ng kaguluhang ito ay kagagawa ni Elisa. Niloko lang sila nito at pinapangako niya sa ngalan ng kanilang Diyos na hindi niya intensyong saktan sina Bjorn. Pinatahimik naman siya ni Bjorn dahil wala itong interes na pakinggan ang mga pagmamakaawa nito. Muli siyang humingi ng tawad at sinabing naloko lang sila ng bruhang si Elisa. Alam niyang para silang mga tanggang madaling nagpoto sa mga kasinungalingan nito kaya't lubos siyang humihingi ng tawad. Dinagdag niya rin na handa silang bayaran ang mga danyos na nagawa nila sa grupo ni Bjorn para lang patawarin sila ng mga ito. Ibinulong ni Misha na kung anong magiging desisyon ni Bjorn ay handa siyang sundin ang mga ito. Hindi naman sigurado si Bjorn kung ano bang nararapat na gawin niya sa mga adventurers na ito. Marami-rami na siyang napaslang na tao mula nang pumasok siya sa mundong ito. Pero lahat ng iyon ay nagawa niya lang para protektahan ang kanyang sarili. Lahat din ng mga taong tinapos niya ay natural na may masasamang mga ugali. Pero iba ang mga adventurers na ito. Kahit na nahirapan siya ay sa huli ay wala namang napahamak. Patuloy na nagmamakaawa ang 3 bihag ni Bjorn. Iba ang sitwasyong ito kumpara sa mga naunang naranasan ni Bjorn. Maigi niyang pinag-iisipan kung nararapat bang tapusin ang mga bihag nilang ito. Makatarungan ba kung ito'y kanyang gagawin? Pakiramdam niya ay nasa harap siya ng hukuman ngayon at nililates siya ng katauhang barbarian at katauhan niya nung siya ay nasa Earth pa lamang. Sinasabi ng katauhan niyang barbarian na ano namang mali sa pagkitol sa mga ito. Mas mapapadali ang buhay niya at makakaiwas siya sa mga pwede pang danasin niyang problema kung pakakawalan niya ang mga ito. Pinapaliwanag naman ng dating katauhan niya na hindi tamang kumitil ng buhay dahil lamang sa simpleng pagkakamali. Hindi ito tama at lubha itong makaka-damage sa moral values niya. Nang marinig ito ni Bjorn ay naisip niya na ang ganitong moralidad ay hindi naman gumagana sa mundong ito. Kung gusto niyang makasurvive ay kinakailangan niyang maging matigas at magdesisyon kung alin ang mas makabubuti sa kanya.
Mukhang nakapili na ng sagot sa kanyang tanong si Bjorn pero ganun pa man ay malalim niya pa rin itong pinag-iisipan. Tinanong niya si Misho kung ano ba ang nasa isip niya. Sinabi naman ni Misho na nahihirapan na siyang pagkatiwalaan ang mga taong ito. Hindi na niya maalis na magtataksil din ang mga ito sa huli lalo na't nakalaban na nila ang mga ito nung nakaraan. Dinagdag pa niya na kahit isa lang itong pagkakamali ay tinangka pa rin ng mga ito na wakasan ang kanilang mga buhay. Sa dahilang iyon ay hindi niya magawang mapatawad ang mga bihag nilang ito. Kahit na nalulungkot ay hindi pa rin magawang hindi magduda ni Misho sa mga taong ito. Ngayon ay napagtanto na ni Bjorn ang kanyang kailangang gawin. Mas naging malinaw na ang pag-iisip niya ngayon salamat sa narinig niya mula kay Misho. Hinawakan na niya ng mahigpit ang kanyang sandata at sinimulan ng atakihin ang mga bihag nila. Susundin niya ang landas na ito dahil nandito siya ngayon sa Dungeon and Stones at kung palambot-lambot siya sa mga desisyon niya ay siguradong ipapahamak siya nito. Itinaas na niya ang kanyang sandata. Hanggang sa huli ay humihingi ng tawad ang kanilang mga bihag. Alam ni Bjorn na isang pagkakamali lang ang nagawa ng mga ito. Pero pakiramdam niya ay kung hahayaan niya lang ang mga ito ay siguradong mauulit pa nila ang ganitong pagkakamali. Tinapos na ni Bjorn ang buhay ng kanilang mga bihag na adventurers. Lumabas sa isang Windows system na dahil nakasampung pagpalang na siya ay tataas ng 1 point ang kanyang mentality. Habang pinagmamasdan niya ang mga wala nang buhay na katawan ng mga taong kinitil niya ay naisip niya na buong-buo na ang loob niya. Handa na siyang mabuhay ng buong puso bilang si Bjorn anak ni Yandel. Kinakailangan niya ang mentalidad na ito kung gusto niyang makasurvive sa marahas na mundo ng Dungeons and Stones. Hindi lang sa pangalan kundi isang ganap na barbarian. Ito ang kinakailangang tanggaping buhay ni Bjorn mula ngayon. Halata sa kilos ni Bjorn na hindi basta-basta ang naging desisyon niyang ito. Tulala siya habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinamusta naman siya ni Misho? Tinanong nito kung okay lang ba siya. Sinabihan naman siya ni Bjorn na wag nang mag-alala at simulan ng kunin ang mga kagamitan ng mga ito. Habang nasa loob ng witch hut ay tinanong ni Misho kung anong gagawin nila sa mga bangkay ng mga bihag nila. Nakita niyang hinihila ni Bjorn ang mga ito papunta sa chimney niya. Nagtanong si Misho kung anong balak nitong gawin sa mga ito. Sinabi niyang ito ang nararapat na gawin. Mukhang ginagawa niya ito para wala nang matirang ebidensya. Pero hindi ito ang dahilan kung bakit niya sinusunog ang mga bangkay nito. Lumabas ang mga Windows system na nagsasabing nadagdagan pa ang oras ng pagbubukas ng witch hut dahil sa kanilang ginawang alay. Unti-unti nang tinupok ng apoy ang mga bangkay ng mga minalas na adventurers. Katulad lang din ito ng sa laro isip ni Bjorn habang pinagmamasdan ang apoy na nagkubli ng kanyang kasalanan. Dahil sa 3 bangkay na ito ay magagawa nilang magpahinga pa ng dagdag ng 24 oras pa. Kada alay ay may dagdag 8 oras na extension sa oras ng witch hut. Kinakabahan naman si Misho sa inaasal ni Bjorn. Kaya't tinanong niya kung ayos lang ba ito. Tinanong naman siya ni Bjorn kung wala ba itong balak na magpahinga. Hindi naman ito makapagsalita at mukhang nabigla pa sa mga nangyari. Hindi na naantay pa ni Bjorn ang sagot ni Misho at nauna na siyang magpahinga. Nilapat na niya ang mukha niya sa higaan, alam niyang mas komportable ito at mas mabilis siyang makakatalog at mas mabilis niyang makakalimutan ang ginawa niya. Kinakailangan niyang maging isang ganap na barbarian kung gusto niyang tumagal sa lugar na ito. Mukhang kinakailangan niya munang kalimutan kung sino siya bago makarating sa lugar na ito. Habang natutulog ay napanaginipan niya ang naging buhay niya sa Earth. Mahimbing siyang natutulog nang bigla siyang maalimpungatan. Bigla siyang nagising at nang siya ay tuluyan ng mahimasmasan ay naramdaman niyang katabi na niya si Misho. Nakatulog na rin ito banda sa kanyang paanan. Mahimbing itong natutulog at naglalaway pa. Biglang napabalikwas si Bjorn at naalalang walang nagbantay sa pagtulog nila. Inalala niya rin ang mga bagay na napanaginip niya habang siya ay natutulog kanina. Ang pamumuhay niya sa katawan ng malakas na barbarian na ito at pakikipaglaban sa mga halimaw at ibang adventurers. Ito na ang bagong realidad niya bilang si Bjorn. Iniisip niya kung gaano katagal na siyang natutulog. Mahimbing pa rin ang tulog ni Misho at nananaginip pa rin ito. Mukhang hindi komportableng matulog sa upuan kaya't lumipat siya sa kama kasama ni Bjorn. Gin-icing na siya ni Bjorn pero humiling pa siya ng 5 minutong palugit. Nagalit naman si Bjorn kaya't sinigawan na niya ito para tuluyan ng magising. Isang araw na lang at magsasarado na ang labyrinth at 1 oras na lang ang nalalabi bago magsara ang witch hut.
Nalalapit na ang oras kung kakayanin nilang makasurvive ng isa pang araw ay makakalabas na sila sa labyrinth at makakabalik na sila sa Rafdonia. Kumain na sina Bjorn at Misha habang inaantay ang pagsasara ng witch hut. Nagrereklamo si Misha sa hirap ng ekspedisyong ito. Sa oras na makabalik siya sa syudad ay sinisiguro niyang maliligo siya kaagad. Tinanong rin niya si Bjorn kung ano bang gagawin ito sa oras na makabalik sila sa Rafdonia. Wala namang naisagot si Bjorn dahil wala naman siyang plano. Nagsara na ang Witch Forest at muli na silang nakalabas. Bumalit na rin ang mga negative debuffs na dala ng Witch Forest. Sa kanilang paglabas laking gulat ng dalawa dahil napakalaki ng pinagbago ng Witch Forest. Naging pula ang buong paligid nito. Tinanong ni Misha si Bjorn kung anong nangyayari. Mukha namang alam ni Bjorn ang dahilan kung bakit nangyari ang mga bagay na ito. Mukhang nakumpleto na ang offering sa Witch Hut para lumabas ang special condition sa lugar na ito. Ang Lord of Chaos na si Ryakis ay nagsimula ng maglibot na palapag na ito. Papa, ano kaya malalagpasan ni na Bjorn ang sakunang ito? Papa, ano nila malalagpasan ang Lord ng palapag na ito?